Pansin ni Berna ang pag-iwas sa kanya ni Darwin. Simula noong isang araw, hindi tuloy niya ito maintindihan, kaya nagpasya siyang kausapin ito mamayang hapon pagkatapos ng kanyang klase. Nag-aalala siya rito baka may problema ito na hindi nito sinasabi sa kanila. Malaki ang ipinagbago ni Darwin. Bumalik ito sa dating pagiging seryoso sa mga bagay at pagiging mabuting kaibigan sa kanila nina Elvira. Hindi niya ito narinig na nagreklamo ni minsan, at iyon ang isang pagbabago nito. Iyon ang katangian ni Darwin na minahal niya noon. Naguguluhan tuloy siya kung bakit niya hinahanap ang pagiging bully nito sa kanya. Hinahanap niya ang presensya nito sa tabi niya, ang amoy nito, pagtawa at pangiti sa kanya. Napailing siya habang nakatingin sa blankong papel na nasa harapan niya. Teacher Berna, okay ka lang po, antag sa kanya ni Karen. Naglilinis ito ng classroom niya kasama ang iba niyang estudyante. Nginitian niya ito. Oo, tapusin na ninyo yan at umuwi na kayo. Okay po, teacher. Nagmadali ito sa pagwawalis sa sahig. Pagkatapos ng mga ito ay iniligpit na niya ang mga gamit, isinara niya ang classroom nila at pumunta sa faculty. Naabutan niya roon si Darwin. Inilalagay nito ang mga gamit nito sa isang kahon, kunot noong nilapitan niya ito. Bakit mo inilalagay lahat ng mga gamit mo riyan? Tanong niya rito habang ibinaba ang bag na dala sa lamesa. Aalis na ako. Inalok ko ng tita Liza ko na magtrabaho bilang assistant niya sa kumpanya at pumayag na ako. Mas malaki ang kikitain ko at akala ko ba walang iwanan, puno ng hinanakit niyang sabi rito. Tinawanan siya nito at pinisil ang ilong. Malapit lang naman ang Manila, Berna, at isa pa, isang tawag mo lang darating na ako. Hindi niya ito pinaniwalaan sa sinasabi nito. Batid niya na may malalim pang dahilan kung bakit ito aalis. Kailan mo pa binalak na umalis? Wala pa tayong isang buwan na nagtuturo. Pumayag ba si principal sa pag-alis mo? Sunod-sunod niyang tanong dito. Nakahanap ako ng papalit sa akin, at pumayag naman si principal. Naintindihan niya ako. Sina Elvira at Arian, alam ba nila na aalis ka? Umiiyak niyang tanong. Tumango ito at ipinagpatuloy ang ginagawa. Kaya ka ba aalis dahil sa akin? Niyakap siya nito. Huwag kang praning, Berna. Agad din siya nitong binitawan. Hindi pa ako mamatay. Umiiyak ka na. Sumangot siya. Nakakainis ka? Iiwan mo na ako? Biglang may kumatok sa nakabukas na pinto na nagpalingon sa kanilang dalawa. Si Sandro, nakangiti ito sa kanya. Sinusundo ka na niya, bulong ni Darwin sa tabi niya. Kinuha niya ang bag niya at lumapit kay Sandro. Nginitian niya ito. Umiiyak ka, kunot noong sabi nito. Napuwing lang, pagsisinungaling niya rito. Nilingon niya si Darwin at tumango ito. Hinawakan naman ni Sandro ang kamay niya. Mauuna na kami, Darwin, sabi ni Sandro dito. Sige, ingat, sagot nito. Nagyuko siya ng ulo. Hindi pa niya nasasabi sa mga kaibigan niya ang tungkol sa kanila ni Sandro. Hindi pa niya nasasabihan ang mga ito, at tiyak na magugulat ang mga ito dahil nagkabalikan na silang muli. Natutuwa siya at nalulungkot tuwa dahil sila na muli ni Sandro at lungkot para kay Darwin. Pakiramdam niya ay pinipiga ang puso niya. Nasasaktan siya. Inihatid niya ng tingin sina Sandro at Berna. Bumuga siya ng malalim at muling ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Gusto sana niyang kausapin si Berna tulad ng napagkasunduan nila ni Arian, pero nagbago ang isip niya, dahil mas lalo lamang siyang masasaktan kapag ginawa niya yon. Kaya mas minabuti na lamang niyang tuluyan na itong layuan. Gagawin niya yon dahil mahal na mahal niya si Berna, kaya pipiliin niyang palayain ito at hayaang maging masaya. Pagod na kasi siyang umasa na isang araw mahalin siya nito ulit. Pagod na siyang maghintay sa wala. Siguro hindi talaga ito ang gusto ng kapalaran. Dumaan lamang si Berna sa buhay niya para bigyan siya ng leksyon na hindi niya makakalimutan. Mabilis niyang tinapos ang ginagawa niya dahil hindi niya gustong maabyutan siya nina Arian at Elvira. Tiyak na magdedrama na naman ang mga ito. Nilingon niya ang faculty nila at ang mga memories na nabuo roon ng 2 linggo na mananatili sa kanyang puso. Pagsapit ng gabi ay pinuntahan ni Berna ang apartment na tinutuluyan ni Darwin. Hindi siya mapalagay hanggat hindi niya nalalaman ang dahilan kung bakit ito aalis, kung bakit ito lalayo. Gusto niyang isipin na hindi siya ang dahilan, pero hindi niya magawa. Sunod-sunod na katok ang ginawa niya bago siya nito pagbuksan. Bumungad sa kanya ang mga gamit nitong nasa maleta. Nakabihis din ito at sa palagay niya ay aalis na ito.
Bakit ka nandito tak ang tanong nito bago isara ang pinto. Aalis ka na, bumuga ito ng hangin, umuwi ka na, Berna. Tinignan niya ito ng masama, bakit ka ba talaga aalis? May nagawa ba akong mali? May problema ka ba? Akala ko ba magkaibigan ta? Bakit ka pa ba pumunta rito? Sigaw nito sa kanya. Darwin, napaatras siya. Manhid ka na ba talaga, Berna? O nagmamanhid-manhidan ka lang? Alam mo ang sagot dyan, hindi ba? Ano bang sinasabi mo? Akala mo ba okay lang sa akin na makita kang masaya kasama ni Sandro? Akala mo ba okay sa akin na umiiyak ka sa harapan ko dahil sa kanya? Akala mo ba okay sa akin na habang tinatawag kitang kaibigan ay nadudurog ako? Masakit, Berna, sobrang sakit, na habang minamahal kita, pinoprotektahan ay patuloy mo pa ring minamahal ang gagong yun. Pagkatapos heto ka, nandito ka, tinatanong mo ako kung bakit ako aalis. Dahil masakit na iniisip ko yung 5 taon na pinagsamahan natin sa 2 buwan, 3 o 4 na buwan na minahal mo si Sandro, mahal na mahal kita kaya ako lalayo. Kaya ko ito ginagawa, ayokong lamunin ako ng selos ko ng inggit ko, ayokong agawin ka sa taong karapat-dapat ng pagmamahal mo. Sinuntok nito at pinto. At saka umupo sa silya habang nakatukod ang mga siko sa magkabilang hita nito. Hindi niya napigilan ang sarili na hindi umiyak, bumuhos ang luha niya sa nararamdaman nito. Akala niya okay na sila pero nagkamali siya, maling-mali siya. Kaya please, umalis ka na, umuwi ka na sa inyo, Berna. Tumayong muli ito at hinila siya patungo sa nakabukas na pinto. Alam kong hindi alam ni Sandro na nandito ka, nakausap ko na siya. Sinabi ko na sa kanya na, alagaan ka niya, mahalin ka niya, at kapag nakita ko o nalaman ko na pinaiyak ka niya, babawiin kita sa kanya. Tumawa ito pero halatang peke lamang yon. Darwin, umiiyak na sabi niya, hinila siya nito at niyakap ng mahigpit. Kailangan ko itong gawin, at sana maintindihan mo. Mula ngayon, Berna, malaya ka na nang wala ako, magagawa mo na ang lahat ng gusto mo, at kahit masakit na iwan ka, pipilitin kong maging masaya para sa'yo. Itinulak niya ito, hindi mo ito dapat na ginagawa, Darwin, hindi ko alam kung bakit ako nasasaktan dahil nilalayuan mo ako. Naguguluhan ako sa sarili ko, Berna, nilapitan siya nito ngunit agad niya itong itinulak, humahagulgol siya habang palabas ng apartment nito. Mabilis siyang pumasok sa kotse niya at doon niya ipinagpatuloy ang kanyang pagiyak. Tumunog ang cellphone niya, tiningnan niya ito, rumehistro ang pangalan ni Sandro sa screen. Nakasampung missed calls na ito pero hindi niya sinasagot, iniliko niya ang kotse pauwi at mabilis na pinatakbo yon. Nakita niya ang pagsunod sa kanya ni Darwin sakay sa kotse nito. Binilisan niya ang takbo niyon pero bigla na lang natanggal ang wire sa kanyang preno, hindi na niya makontrol ang kotse niya. Patuloy sa pagtakbo ang kotse, ilang beses siyang tinabihan ni Darwin at bumusina pa ito, ibinaba niya ang window shield sa kaliwa niya para senyasan nito. Hindi ko maihinto ang kotse ko, umiiyak na sigaw ko rito. Berna, eliko mo, sigaw din ito habang nakadikit sa kanya, nagigit-gitan ang mga kotse nila. Malapit na siya sa palikong daan at isa lamang ang entrance at exit lane, dahil ginagawa ang daan doon, kaya no choice siya, kailangan niyang ibangga ang kotse niya sa poste ng kuryente, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Katapusan na ba niya? Oh God, pipang osel niya. Biglang may sumalpok na kotse sa harapan niya, kotse ni Darwin, kasunod nun ay ang kotse niya sumalpok ito sa likuran ng kotse ni Darwin, at sa sobrang lakas noon ay nawalan siya ng malay, paggising niya, masakit na ang kanyang ulo, duguan at hindi siya makagalaw. Samantala, nagawa mo na ba ang plano, Goryo? Tanong ni Soledad sa kabilang linya, habang palakad-lakad siya sa veranda ng kanyang pamamahay na may hawak na wine sa isang kamay. Oo, madam, napangiti siya, at ibinaba ang telepono sa lamesa. Mauulit lamang ang nangyari noon, at nakakatiyak siyang ngayon ay mamatay na talaga si Berna, hindi niya alam kung may lahi ba itong pusa at hindi mamatay-matay. Kailangang mawala si Berna sa landas niya, para hindi siya mabisto sa mga negosyo niya, kapag bumalik na ang mga alaala nito. Hindi naman dapat nadamay si Rebecca ang kanyang anak kung hindi ito makikipagkita kay Berna. Kung sana hindi nalaman ni Berna ang pagkakaroon ko ng negosyong droga ay hindi naman ito madadamay, masyado kasi itong pakialamera, kung saan-saan nagsusuot dala ang kamera nito kaya tuloy nalaman nito ang ginagawa niya.
Mabuti na lamang at napatahimik niya sa pamamagitan ng pera si Vina, at si Sandro, kung hindi lang siya nakipagkasundo kay Madison ay matagal nang patay ito, isa pa itong tinik sa lalamunan niya. Nagpadala na nga siya ng mga litrato noon ni Berna pero hindi pa rin umepekto, napatawad pa rin ito si Berna at ngayon nabalitaan niyang nagkabalikan na ang dalawa. Natetensyong ininom niya ang lahat ng laman ng baso niya at muli iyong sinalinan. Ipinatanggalan niya ng preno ang kotse ni Berna at sa anumang oras na bilisan nito ang takbo niyon ay mababangga ito o di kaya'y mahuhulog sa bangin at boom, hindi na siya mangangamba sa pagtulog niya gabi-gabi, dahil sa buwisit na babaeng iyon sa buhay niya. Kawawang Berna, tumawa siya ng malakas na malakas habang nakatingin sa kanyang orasan na nasa dingding. Ngayon natitiyak niyang wala na siyang magiging problema. Hindi mapakali si Sandro habang nasa bakuran ng kanyang mansion. Kinakabahan siya, hindi niya alam kung bakit kanina pa niya kinokontak si Berna pero hindi ito sumasagot, nakailang mura na siya dahil sa inis na nararamdaman niya. Naka-off naman ang cellphone ni Elvira, hindi rin niya makontak si Orlan, mukhang magkasama ang dalawang iyon. Sana sinundan na lang niya si Berna kanina nang pumunta ito sa bayan, ano ba kasing ginawa nito roon, no? Ano bang iniisip niya? Pansin niya ang lungkot sa mga mata ni Berna kanina nang sinundo niya ito, hindi niya ito tinanong kung bakit, pero malakas ang kutob niya na may kinalaman doon si Darwin, dahil pansin niya rin ang bakas ng lungkot sa mga mata ni Darwin, hindi kaya roon nagtungo si Berna, pero bakit? Kinausap siya ni Darwin kanina at nagpaalam na itong aalis, kaya wala na siyang dapat ikabahala at ipagselos, pero sa nakikita niya, naapektuhan si Berna. Hindi niya ito masisisi dahil may nakaraan ang mga ito, at ano bang laban niya roon? Habang nakatingin siya sa malayo at nalulungkot, biglang sumigaw si Manong Tasyo, nilinggan niya ito. Sir Sandro, humahangos na tawag nito sa kanya, bakit ho? Naaksidente sina Berna at Darwin, nanlaki ang mga mata niya, hindi siya makapaniwala sa sinasabi nito, para siyang binuhusan ng malamig na tubig sa buo niyang katawan. Nasaan ho sila? Nasa hospital, halina kayo, Arian, habol hiningang sabi nito. Tinawagan ko na rin si Gloria para sabihin ang nangyari. Mabilis siyang kumilos at pinaandar iyon, sumunod sa kanya si Manong Tasyo na nakayapak lamang at walang sapin sa mga paa. Diyos ko, sana okay lang sila ng pamangkin ko, nakakrus ang palad ni Manong Tasyo. Malakas ang kabog ng puso niya at hindi niya alam ang kanyang gagawin kapag may nangyaring masama sa taong mahal niya. Pagdating nila ni Manong Tasyo sa hospital ay agad silang sinalubong ni Manang Gloria at Manong Esteban, ang mga kasambahay ni Berna, at sina Elvira at Arian na mga kaibigan nito. Nasaan si Berna? Nag-aalala niyang tanong sa mga ito. Nag-iiyakan ang mga ito at hindi siya sinasagot, bulyaw niya sa mga ito. Nilapitan siya ni Manang Gloria, nasa emergency room sila. Sir, kritikal ang kanilang lagay ni Darwin, umiiyak na sabi nito. Nakaupo ang mga ito sa waiting area malapit sa emergency room. Hindi namin alam na pinuntahan ni Berna si Darwin sa apartment. Hindi namin alam kung bakit, sana pinigilan namin siya ni Elvira na umalis. Sana hindi ito nangyari, humahangulgol na sabi ni Arian habang nakahilamos ang mga palad sa mukha nito. Kasalanan ko to, sana sinundan ko si Berna nang makita ko siya, napasuntok siya sa pader. Habang naghihintay sila ay dumating sina Orlan, at mga magulang ni Berna. Niyakap nina Elvira at Arian ang umiiyak na si Tita Chris Elda, kinamayan at niyakap siya ni Tito Antonio. Kailangan ko kayong makausap, pare at Sir Antonio, malungkot na sabi ni Orlan. Lumayo silang tatlo sa mga ito, may nakuha ang CCTV mula sa apartment na tinutuluyan ni Darwin at mga dinaanan ng kotse ng mga ito. May kopya ako, inilabas nito ang cellphone nito at Rationet tatlong ipinanood sa kanila ang video. Makikita ang isang lalaki na nakatayo sa gilid ng kotse ni Berna at makikita rin ang mabilis na pagdapa sa ilalim ng kotse ni Berna. Maya-maya lalabas na yung lalaki at may kinakausap sa cellphone nito. Ilang sandali pa ay makikita ang pag-alis ni Berna mula sa apartment ni Darwin, pag-alis pa lamang ng kotse ni Berna ay ang pagsakay ni Darwin sa sasakyan nito, magkasunod sila patungo ng Burgos Street, mapapansin ninyo na mabilis ang pagpapatakbo ni Berna ng kotse at maging si Darwin, paliko na sila ng Monte Claro nang biglang may isang truck na paparating,
makikita ang pagdikit ni Darwin sa kotse ni Berna, hanggang sa bigla na lang mag-overtake si Darwin sa harapan ng kotse ni Berna. Sinagip ni Darwin si Berna, si Darwin ang nagmistulang barrier sa pagitan ng kotse ni Berna at ng truck, at dahil sa ginawa ni Darwin tumigil ang kotse ni Berna. Nakita ko kanina yung kotse ni Darwin, wasak na wasak ang harapan pati likuran nito. Ang kotse naman ni Berna ay naiupi ang unahang bahagi pero bumaliktad dahil siguro sa lakas ng impact. May picture na kami nung lalaki na nakuhanan ng CCTV at nagsasagawa na ng manhunt operation ang mga pulis. Naihilamos niya ang isang kamay sa mukha niya, may gustong pumatay kay Berna. Naguguluhang tanong niya, malaman ko lang kung sino ang gustong pumatay sa anak ko. Hindi batas na bakal ang gagamitin ko, kundi ako na mismo ang papatay sa kanya. Nanggigigil na